Kabanata 1. Ang hindi inaasahang bagyo. Sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Sumigil, kung saan ang mga alon ay mahinahon at ang hangin ay dala ng maalit na amoy ng dagat, namumuhay si Lolo Juan, isang matandang mangingisda na kilala sa kanyang lumang bangka at mga damit na puno ng tahi. Sa umaga ng isang ordinaryong araw, ang bayan ay puno ng bulong-bulungan tungkol sa kanya. "Tingnan mo si Lolo Juan," sabi ni Pedro, isang mayamang binata na may bagong yate, habang tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan sa gilid ng daungan. Ang lumang bangka niya, tarang sasabog na sa edad. At tingnan mo ang damit niya, puno ng butas at parang galing sa basura. Ano pa nga ba ang asahan sa isang matandang ganoon? Tumawa sila ng malakas, habang si Lolo Juan ay tahimik na nagtatahi ng kanyang lambat sa ilalim ng puno ng niyog. Ang kanyang mga kamay na puno ng galos ay gumagalaw ng dahan-dahan ngunit may tiyada. Hindi bago sa kanya ang mga panguyam. Matagal nang itinuring si Lolo Juan bilang isang alalahanin ng bayan, isang matandang mangingisda na hindi na makahuli ng maraming isda, na hindi na makasabay sa mga modernong pamamaraan ng pangingisda ng mga mayayamang kapitbahay. Ang kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero ay nakatayo malapit sa dalampasigan, at madalas ay pinagtawanan ito ng mga bata na sumisigaw, "Lolo Juan, bakit hindi ka pa bumili ng bagong bangka? Baka ikaw na ang sunod na ipapadala ng dagat." Ngunit hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga meta, na parang dalawang malalim na balon, ay laging nakatitig sa karagatan, para may lihim na taglay na hindi nila maunawaan. Ipinanganak si Lolo Juan sa perehong bayan at matagal ng kwento ang tungkol sa kanyang pamilya. Sabi na matatanda, isa siyang mangingisda noong kabataan na kilala sa kanyang katapangan sa gitna ng bagyo, ngunit isang trahedya ang nagbago sa lahat. Isang gabi, habang siya ay kasama ang kanyang asawa at 2 anak sa bangka, sinalakay sila ng malakas na unos. Nawala ang kanyang pamilya sa malalim na karagatan, at siya lamang ang nakaligtas, dala ang lungkot at isang lihim na pangako na hindi na niya ipinapakita sa iba. Mula noon, nagdesisyong mamuhay siya ng payapa, layo sa inggay ng mundo, at nakatuon lamang sa kanyang lambat at sa mga alon. Ngunit sa araw na iyon, ang hangin ay unti-unting nagbago. Habang ang mga residente ay abala sa kanilang araw-araw na gawain, ang mga bata ay naglalaro sa tabing dagat, ang mga negosyante ay naghahanda ng kanilang mga tindahan. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan, nagdala ng madilim na ulap mula sa malayong horizonte. Parang may darating na bagyo, bulong ng isang matandang babae habang inaakyat ang kanyang labada mula sa labas. Ngunit ang iba ay hindi pinansin, lalo na si Pedro, na nagmamalaki sa kanyang bagong yate at nagsasabi, "Hindi naman iyan tatagal. Ang mahalaga, ang yate ko ay mas matibay kaysa sa lumang bangka ni Lolo Juan." Habang tumataas ang mga alon, si Lolo Juan ay nanatiling kalmado. Nakaupo siya sa kanyang bangka, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahawakan ang timon, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa paparating na unos. "May nararamdaman ako," bulong niya sa kanyang sarili, "isang bagay na hindi ko may paliwanag, pero alam ko, darating ang pagsubok ngayon." Inuha niya ang kanyang lumang dyaryo mula sa ilalim ng bangka, kung saan nakasulat ang mga tala ng kanyang lolo tungkol sa mga senyales ng dagat, mga bagay na itinuro sa kanya noong siya ay bata pa. Binasa niya ito ng tahimik, habang ang mga residente ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap, walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Nang magtanghali, ang langit ay naging itim, at ang mga alon ay nagsimulang tumaas ng husto. Ang mga bata ay tumakbo pabalik sa kanilang mga bahay, habang ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal. "Lolo Juan, umuwi ka na," sigaw ng isang kapitbahay, ngunit siya ay nanatili sa kanyang bangka. Parang may kakaibang lakas ang humihila sa kanya patungo sa dagat. "Hindi pa oras," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang rihas at sinigurong handa ang kanyang mga gamit, habang ang hangin ay nagdadala ng tunog ng mga puno na yumayanig. Sa kabilang dako, si Pedro ay nagpasya na subukan ang kanyang yate
kahit na may babala ng unos. Hindi ako matatakot sa maliit na bagyo, sabi niya habang sumasakay kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mga tawanan ay unti-unting natakpan ng kulog, ngunit hindi nila ito pinansin. Habang lumalayo ang yacht sa bayan, ang mga alon ay nagsimulang maging mas malakas at ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala. Pedro, bumalik na Teo, sigaw ng isa sa kanyang mga kaibigan, ngunit siya ay nagmatigas. Matibay ito, hindi katulad ng bangka ni Lolo Juan. Habang ang bagyo ay nagwawasak ng mga bahay sa baybayin, si Lolo Juan ay nanatiling nakatayo sa kanyang bangka. Ang kanyang buhok na kulay abo ay hinahampas ng hangin. Kailangan kong maghanda, bulong niya, habang kinakapa ang kanyang bulsa kung saan may maliit na medalya ng Santo Nino na lagi niyang dala, isang alaala mula sa kanyang namayapang asawa. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala ng kanyang pamilya, ngunit hindi siya natitinag. Alam niyang may pepel siya sa darating na pagsubok at ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi pa nila nalalaman, isang lihim na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Ang mga residente ay nagsimulang tumakbo sa mataas na lugar, habang ang tubig ay umaapaw sa mga kalye. Ang mga yacht at maliit na bangka ay nagkakagulo sa dagat, at ang mga sigaw ng tulong ay nagmistulang musika ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kauluan, si Lolo Juan ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa paparating na unos. Darating ang oras, sabi niya, habang hinahanda ang kanyang bangka para sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. At habang ang unang malakas na alon ay humahampas sa bayan, ang kanyang figura ay naging maliit ngunit matatag, parang simbolo ng isang lihim na lakas na handa ng lumitaw. Ang bagyo ay nagpatuloy sa pagwawasak, at ang bawat hampas ng hangin ay parang nagbubunyag ng isang bagay na hindi pa nila naunawaan. Ang mga residente ay nagtaka kung bakit hindi umuwi si Lolo Juan, ngunit sa kanyang puso, alam niya, ang dagat ay may mensahe para sa kanya, at ang kanyang oras ay darating sa tamang sandali. At sa gitna ng dilim, ang kanyang bangka ay nagsimula ng lumabas sa daungan, dala ang kanyang katauhan na puno ng misteryo at isang lihim na handa ng may lahad sa mundo. Kabanata 2. Ang paghahamak ng mga mayaman. Sa maliit na bayan ng Sumigil, kung saan ang mga alon ay naglalambing sa baybayin at ang mga bahay na yari sa kahoy at yero ay nakatayo katabi ng mga malalaking mansyon, ang buhay ni Lolo Juan ay palaging pinagmumulan ng tawanan at pang-uwiyam ng mga mayayamang residente. Sa umaga ng araw na iyon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting tumataas, ang mga tunog ng mga sasakyan ng mga negosyante at ang ingay ng mga bata na naglalaro ay pumuno sa hangin. Ngunit para kay Lolo Juan, ang mundong iyon ay parang malayong panaginip. Isa siyang lonesome figure na nagtatahin kanyang lambat sa ilalim ng puno ng niyog. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga galos ay gumagalaw ng dahan-dahan, parang may sariling buhay. Ang mga mayayamang kapitbahay, partikular na si Pedro, isang binata may-ari ng bagong yate na ipinagmalaki sa buong bayan, ay madalas na pinagkakaguluhan si Lolo Juan. Tingnan mo si Lolo Juan, sabi ni Pedro habang nakasandal sa kanyang mamahaling kotse. Ang kanyang mga kaibigan na nakapaligid sa kanya ay tumatawa na malakas. Ang lumang bangka niya, parang sasabog na sa edad, at ang damit niya, puno ng butas at parang galing sa basurahan. Ano pa nga ba ang asahan sa isang matandang ganoon? Ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamalaki, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagtingin sa ibaba kay Lolo Juan, na parang isang larawan ng kahirapan na hindi karapat-dapat sa kanilang mataas na lipunan. Ang mga batang anak ng mga mayayamang pamilya ay hindi rin inaalis ang pagkakataon na saktan si Lolo Juan. Habang siya ay naglalakad patungo sa daungan, ang mga bata ay sumisigaw, "Lolo Juan, bakit hindi ka pa bumili ng bagong bangka? Baka ikaw na ang sunod na ipapadala ng dagat." Ang kanilang mga tawanan ay tumatago sa hangin, ngunit si Lolo Juan ay hindi sumasagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang gawain, ang kanyang mga labi ay tahimik, at ang kanyang puso ay parang daluyan ng matatag na agos ng dagat.
Hindi natitinag kahit na anong bagyo ng salita ang dumating. Ang kanyang maliit na bahay na nakatayo malapit sa dalampasigan ay madalas na pinagtawanan din ng mga residente. Tingnan mo iyan, parang bahay ng mga dukha, sabi ng isang matandang negosyante habang dumadaan sa kanyang mamahaling SUV. Kung mayaman lang si Lolo Juan, hindi siya nakatira diyan. Ngunit hindi alam ng mga tao ang kwento sa likod ng kanyang tahimik na buhay. Matagal nang nawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya ng bagyo at mula noon, nagpasya siyang mamuhay ng payapa, layo sa inggay ng mundo at nakatuon lamang sa kanyang lambat at sa mga alon na parang mga kaibigan na hindi kailanman nagpabaya sa kanya. Sa umaga ng araw na iyon, habang ang mga mayayamang pamilya ay naghahanda para sa kanilang mga payesta sa kanilang mga malalaking bahay, si Lolo Juan ay nagpasya na mag-ayos ng kanyang bangka. Ang mga tabla ay lumang-luma na, at ang mga rihas ay puno ng kalawang, ngunit sa kanyang mga kamay, parang may buhay pa rin ito. Matibay ka pa rin, kaibigan, bulong niya sa kanyang bangka habang hinahaplos ang mga gilid nito. Ngunit ang mga taong nakakita sa kanya ay hindi napigilan ang kanilang mga komento. Lolo Juan, bakit hindi mo ibenta iyan at bumili ng bago? Tanong ng isang babaeng may-ari ng bautiki sa bayan. Hindi ka na makahuli ng maraming isda diyan. Luma na iyan. Si Pedro, na palaging nangunguna sa pagpapakita ng kanyang yaman, ay lumapit kay Lolo Juan kasama ang kanyang mga kaibigan. Hoy, matanda, hindi ka na dapat lumalabas sa dagat. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang bangka mo ay parang basura na, at ikaw, parang hindi mo na kaya. Bakit hindi ka na lang magretiro at umupo sa bahay? Ang mga kaibigan ni Pedro ay tumawa na malakas, at ang kanilang mga mata ay puno ng pang-uuyam. Ngunit si Lolo Juan ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga kamay ay hindi natinag sa kanyang gawin, at ang kanyang puso ay parang may sariling kalakasan na hindi nila maunawaan. Habang tumatagal ang araw, ang mga mayayamang residente ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap tungkol kay Lolo Juan. Sana magising na siya sa katotohanan, sabi ng isang matandang negosyante habang umiinom ng kap sa kanyang balkonehe. Hindi na siya makasabay sa panahon. Ang mga bagong teknolohiya ang sagot sa pangingisda ngayon, hindi ang lumang paraan niya. Ang kanilang mga salita ay parang mga bato na hinahagis sa dagat, lumalanggoy muna, ngunit hindi nagdudulot ng anumang epekto kay Lolo Juan. Sa kanyang isip, ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi isang guro, isang kaibigan, at isang lugar kung saan matatagpuan ang kanyang kapayapaan. Ngunit ang mga mayayamang pamilya ay hindi natigil sa kanilang pang-uyam. Isang araw, habang si Lolo Juan ay naglalakad pabalik sa kanyang bahay na may dalang maliit na huli, ang mga bata ay muling sumigaw. Lolo Juan, ano yan? Isang isda lang? Arang hindi ka na mabubuhay diyan. Ang kanilang mga tawanan ay tumago sa kanyang tenga, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa dagat at ang kanyang mga mata ay parang naglalahad ng isang lihim na hindi nila maabot. Ang dagat ay may plano, bulong niya sa kanyang sarili, at hindi ito tungkol sa pera o yaman. Sa hapon, habang ang mga mayaman ay naghahanda ng kanilang mga payesta, si Pedro ay nagpasya na ipakita ang kanyang yete sa buong bayan. Tingnan ninyo ito, sabi niya, habang ang kanyang mga kaibigan ay humahanga sa makinis na disenyo ng yate. Hindi katulad ng lumang bangka ni Lolo Juan, ito ay simbolo ng tagumpay. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamalaki, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagtingin sa ibaba kay Lolo Juan, na nanatiling tahimik sa kanyang sulok. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na nagbubulay-bulay, ang kanyang karanasan sa dagat, ang mga aral ng kanyang lolo, at ang lihim na lakas na matagal nang natutulog sa kanyang kaluluwa. Ang araw ay nagpatuloy sa kanyang payapa, ngunit ang mga salita ng mga mayaman ay parang mga alon na humahampas sa kanyang isip. Hindi niya sila sinisi. Alam niyang ang kanilang mundo ay naiba sa kanya. Para sa kanya, ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa mga mamahaling sasakyan, kundi sa kung paano mo harapin ang mga pagsubok ng buhay.
At habang ang araw ay unti-unting naglalaho sa kanluran, ang kanyang katauhan ay nanatiling matatag, parang isang puno ng niyog na tumatayo kahit na ang mga bagyo ay dumadaan. At sa malalim ng kanyang puso, alam niya ang tunay na pagsubok ay darating, at ang kanyang oras ay malapit ng dumating. Kabanata 3, ang paparating na panganib. Sa maliit na bayan ng Sumigil, kung saan ang mga alon ay naglalambing sa baybayin at ang mga bahay ay nakatayo katabi ng mga malalaking mansyon, ang hangin ay unti-unting nagbago sa hapon ng araw na iyon. Ang sikat ng araw na dati maaliwalas ay unti-unting natakpan ng madilim na ulap na parang balabal ng gabi na dumarating ng hindi inaasahan. Ang mga residente na abala sa kanilang mga gawain, ang mga bata na naglalaro sa tabing dagat, ang mga negosyante na naghahanda ng kanilang mga tindahan, at ang mga mayayamang pamilya na nag-aayos ng kanilang mga payesta, ay hindi agad napansin ang pagbabago sa himpapawid. Ngunit sa malayong horizonte, ang mga alon ay nagsimulang maging mas malakas, at ang mga ibon sa kalangitan ay nagmamadali nang bumalik sa kanilang pugad para may babala na dala ng hangin. Si Lolo Juan, na nakaupo sa kanyang lumang bangka sa tabi ng daungan, ay unang napansin ang senyales. Ang kanyang mga meta, na parang dalawang malalim na balon ng karanasan, ay nakatitig sa paparating na unos. May darating, bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay mahinan ngunit puno ng tiyada. Inuha niya ang kanyang lumang dyaryo mula sa ilalim ng bangka, kung saan nakasulat ang mga tala ng kanyang lolo tungkol sa mga senyales ng dagat, ang mga kulay ng ulap, ang bilis ng hangin, at ang kilos ng mga isda. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa bawat pahina na parang mga alaala na nakaraan. Ang dagat ay nagsasalita. Sabi niya, habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng maghanda sa isang bagay na hindi pa nila alam. Habang tumataas ang mga alon, ang mga residente ay unti-unting napansin ang pagbabago. Para may bagyo ang darating, sabi ng isang matandang babae habang inaakyat ang kanyang labada mula sa labas, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang iba ay hindi pinansin. Si Pedro, na abala sa pagpapakita ng kanyang bagong yet sa kanyang mga kaibigan, ay tumawa at sinabi, hindi naman iyan tatagal. Ang mahalaga, ang yet ko ay mas matibay kaysa sa lumang bangka ni Lolo Juan. Ang kanyang mga kaibigan ay sumang-ayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang makinis na disenyo ng kanilang bagong laruan. Ngunit hindi nila napansin ang mga kulog na unti-unting naririnig mula sa malayo, parang tambol ng paparating na digmaan. Ang mga bata sa tabing dagat ay unti-unting tumakbo pabalik sa kanilang mga bahay. Ang kanilang mga sigaw ng kasiyahan ay napalitan ng takot habang ang mga alon ay nagsimulang sumalpok sa mga bato. Nanay, may bagyo. Sigaw ng isang batang lalaki habang tumatakbo patungo sa kanilang bahay. Ngunit ang kanyang ina ay abala sa paghahanda ng hapunan at hindi agad nagbigay ng pansin. Sa kabilang deko, ang mga negosyante ay nagsimulang isara ang kanilang mga tindahan, ngunit ang kanilang mga isip ay puno ng pag-aalala tungkol sa kanilang kalakal kaysa sa kaligtasan ng kanilang mga kapitbahay. Sana hindi matagal ito, bulong ng isang tindero habang inilalagay ang kanyang mga produkto sa loob ng kanyang maliit na bodega. Si Lolo Juan ay nanatiling kalmado sa kanyang bangka, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahawakan ang timon, at ang kanyang mga meta ay nakatitig sa paparating na unos. Kailangan kong maghanda, sabi niya, habang kinakapa ang kanyang bulsa kung saan may maliit na medalya ng Santo Nino na lagi niyang dala, isang alaala mula sa kanyang namayapang asawa. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala ng kanyang pamilya, ngunit hindi siya natitinag. Alam niyang may pepel siya sa darating na pagsubok, at ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi pa nila nalalaman. Inuha niya ang kanyang lumang rihas at sinigurong handa ang kanyang mga gamit, habang ang hangin ay nagdadala ng tunog ng mga puno na yumayanig. Nang magtanghali, ang langit ay naging itim, at ang mga alon ay nagsimulang tumaas ng husto. Ang mga yet ng mga mayayamang pamilya,
kabilang ang yate ni Pedro, ay nagsimulang magmalaki sa dagat, ngunit ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala nang ang mga alon ay nagsimulang maging mas malakas. Pedro, bumalik na tayo, sigaw ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang ang yate ay nagsisimulang magmalikot sa gitna ng mga alon. Ngunit si Pedro ay nagmatigas. Matibay ito, hindi katulad ng bangka ni Lolo Juan. Ang kanilang mga salita ay parang hamon sa dagat, at ang unos ay parang sumasagot sa kanilang pagmamalaki. Sa bayan, ang mga residente ay nagsimulang tumakbo sa mataas na lugar, habang ang tubig ay umaapaw sa mga kalye. Ang mga yate at maliit na bangka ay nakakagulo sa dagat, at ang mga sigaw ng tulong ay nagmistulang musika na kawalan ng pag-asa. Tulungan ninyo kami, sigaw ng isang babae mula sa kanyang bahay na unti-unting nilulunod ng baha, ngunit ang mga tao ay abala sa kanilang sariling kaligtasan. Sa gitna ng kauluan, si Lolo Juan ay nanatiling nakatayo sa kanyang bangka. Ang kanyang buhok na kulay abo ay hinahampas ng hangin. Darating ang oras, bulong niya habang hinahanda ang kanyang bangka para sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Ang bagyo ay nagpatuloy sa pagwawasak, at ang bawat hampas ng hangin ay parang nagbubunyag ng isang bagay na hindi pa nila naunawaan. Ang mga bahay sa baybayin ay nagsimulang gumalaw. Ang mga puno ay yumayuko sa lakas ng hangin, at ang mga sasakyan ay inililipat ng tubig. Si Pedro at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang mapagtanto ang kanilang pagkakamali, ngunit ang yate ay unti-unting nawawala sa kanilang kontrol. Tulungan ninyo kami, sigaw nila, ngunit ang kanilang mga boses ay natakpan ng kulog at ng tunog ng mga alon. Sa malayong dulo ng daungan, si Lolo Juan ay nanatiling matatag. Ang kanyang figura ay naging maliit ngunit puno ng determinasyon, parang simbolo ng isang lihim na lakas na handa ng lumitaw. Ang mga residente ay nagtaka kung bakit hindi umuwi si Lolo Juan, ngunit sa kanyang puso, alam niya, ang dagat ay may mensahe para sa kanya, at ang kanyang oras ay darating sa tamang sandali. At habang ang unang malakas na alon ay humahampas sa bayan, ang kanyang katauhan ay parang naging bahagi ng dagat mismo, tahimik, matatag, at puno ng misteryo. Ang bagyo ay nagpatuloy sa pagwawasak, ngunit sa gitna ng dilim, ang kanyang bangka ay nagsimula ng lumabas sa daungan. Dala ang kanyang katauhan na parang handang harapin ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. At sa malayong dulo ng bayan, ang mga mata ng mga residente ay unti-unting napako sa kanya para may bagay na darating na hindi nila inaasahan. Kabanata 4, ang milagrosong pagtulong. Sa gitna ng malakas na bagyo na humahampas sa bayan ng Sumigil, kung saan ang mga alon ay parang mga higante na sumasalpok sa baybayin at ang hangin ay puno ng kulog at sigaw ng takot, si Lolo Juan ay nanatiling nakatayo sa kanyang lumang bangka. Ang mga ulap ay nagmistulang itim na balabal na tumatakip sa langit, at ang tubig ay umapaw sa mga kalye. Ngunit ang kanyang figura ay parang naging simbolo ng matatag na pag-asa sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga kamay, na puno ng galos at mga bakas na matagal na pangingisda, ay mahigpit na humawak sa timon ng kanyang bangka, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malalim na karagatan na parang may binabasa na lihim na mensahe mula sa dagat. Sa malayong dulo ng dagat, ang yate ni Pedro, na dati ipinagmalaki ng binata bilang simbolo ng kanyang yaman, ay unti-unting nawawala sa kontrol. Ang mga alon ay parang mga kamay ng mga Diyos na hinahatak ito pababa, at ang mga sigaw ng takot mula sa mga kaibigan ni Pedro ay tumatago sa hangin. Tulungan ninyo kami, sigaw ni Pedro. Ang kanyang boses na puno ng pagmamalaki noon ay napalitan ng desperasyon habang ang yate ay nagsimulang magmalikot sa gitna ng unos. Ang kanilang mga plano ng pagpapakita ng kayamanan ay nawala, at ang kanilang mga meta ay nagsimulang maghanap ng anumang pag-asa sa gitna ng malawak na karagatan. Sa bayan, ang mga residente ay nagtatakbo patungo sa mataas na lugar, ngunit ang kanilang mga paa ay nahihirapan sa pagtakbo dahil sa baha. Saan na si Lolo Juan? Tanong ng isang matandang babae habang hawak ang kanyang apo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit walang makasagot.
dahil ang lahat ay abala sa kanilang sariling kaligtasan. Sa gitna ng kauluan, si Lolo Juan ay hindi nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang lumang rihas, sinigurong handa ang kanyang bangka, at dahan-dahang inilabas ito sa daungan kahit na ang mga alon ay humahampas ng malakas. Kailangan kong gawin ito, bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na hindi na ipapakita sa kanyang mukha. Habang ang kanyang bangka ay lumalanggoy sa gitna ng unos, ang mga residente sa baybayin ay napansin siya. Tingnan ninyo si Lolo Juan, sigaw ng isang batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa matandang mangingisda. Ang iba ay nagtaka rin. Paano niya iyon gagawin sa ganoong bangka? Ngunit si Lolo Juan ay hindi nagbigay ng pansin sa kanilang mga bulong. Sa halip, ang kanyang isip ay nakatuon sa mga tala ng kanyang lolo, mga aral tungkol sa pangingisda sa gitna ng bagyo, mga teknika na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Kinuha niya ang kanyang timon at sinimulang gamitin ang mga pamamaraan na hindi na ginagamit ng mga modernong mangingisda, tulad ng pagbabasa ng agos ng tubig at paggamit ng hangin bilang gabay. Sa malayong dulo, ang yet ni Pedro ay unti-unting lumulubog at ang mga kaibigan niya ay nagsimulang magpanik. Kailangan nating tumalon, sigaw ng isa, ngunit si Pedro ay natigilan. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa railings. Hindi ko kaya, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang maliit na bangka ang lumitaw sa dilim, ang bangka ni Lolo Juan. Hawakan ninyo ito, sigaw niya, habang inihahagis ang isang lubid patungo sa yate. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng awtoridad, at ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos kahit na ang unos ay humahampas sa kanyang bangka. Ang mga kaibigan ni Pedro ay agad na hinawakan ang lubid, at si Lolo Juan ay sinimulang hilahin ang yate at tungo sa mas ligtas na bahagi ng dagat. Kumapit kayo, sigaw niya. Ang kanyang bangka ay parang maliit na ilaw sa gitna ng malaking karagatan. Gamit ang kanyang karanasan, inili niya ang mga daanan kung saan ang mga alon ay hindi gaanong malakas, at ang kanyang mga galaw ay parang may sariling ritmo na sinusundan ng dagat. Ang mga residente sa baybayin ay nanood sa pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa matandang mangingisda na dating tinawanan nila. Nang makarating sila sa mas ligtas na bahagi, si Pedro ay unti-unting tumawag ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan upang makaahon sa bangka ni Lolo Juan. Paano mo namin malalaman na matibay itong lumang bangka? Tanong ni Pedro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Matibay ito dahil may puso, sagot ni Lolo Juan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa binata na puno ng diin. Ang kanyang mga salita ay parang may bigat na hindi may paliwanag. At ang mga kaibigan ni Pedro ay nanatiling tahimik, parang nahihiya sa kanilang mga nakaraang pang-uuyam. Habang hinahatid ni Lolo Juan ang mga ito pabalik sa bayan, ang kanyang bangka ay unti-unting lumalaban sa mga alon, at ang kanyang mga kamay ay hindi natinag kahit na ang rihas ay unti-unting nawawalan ng lakas. Kailangan nating tulungan ang iba, sigaw niya. At sinimulan niyang hanapin ang mga iba pang bangka na nangangailangan ng tulong. Sa bawat pagtulong, ang kanyang bangka ay parang naging simbolo ng pag-asa at ang mga residente ay unti-unting nagsimulang humanga sa kanya. Siya ang aiting tagapagligtas, sigaw ng isang matandang lalaki mula sa baybayin. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisikap, si Lolo Juan ay nanatiling tahimik. Ang kanyang isip ay bumabalik sa mga aral ng kanyang lolo, ang paggamit ng hangin bilang gabay, ang pagbabasa ng agos ng tubig, at ang paniniwala na ang dagat ay may sariling buhay na kailangang igalang. Salamat sa iyo, dagat, bulong niya habang hinahatak ang isa pang maliit na bangka patungo sa kaligtasan. Ang kanyang mga galaw ay parang may sayaw, at ang kanyang bangka ay parang bahagi ng karagatan mismo, lumalaban sa bawat hampas ng unos. Nang matapos ang unang yugto ng pagsagip, si Lolo Juan ay huminto sandali. Ang kanyang hininga ay mabilis ngunit matatag. Ang yate ni Pedro ay ligtas na,
at ang mga kaibigan niya ay nakaahon na sa baybayin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa dagat. May iba pa. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At habang ang bagyo ay nagpapatuloy sa pagwawasak, ang kanyang bangka ay muli nang lumabas sa dagat. Dala ang kanyang katauhan na parang handang harapin ang susunod na pagsubok. Ang mga residente ay nanood sa pag-asa. Ang kanilang mga puso ay puno ng paghanga sa matandang mangingisda na dating tinawanan nila. Sa malayong dulo ng karagatan, ang mga alon ay parang nagbubunyag ng isang bagay na hindi pa nila naunawaan. Ang bangka ni Lolo Juan ay unti-unting nawala sa kanilang paningin. Ngunit ang kanyang figura ay naging maliit ngunit matatag, arang simbolo ng isang lihim na lakas na handa ng ilahad sa mundo. At habang ang unos ay nagpapatuloy, ang kanyang katauhan ay parang naging bahagi ng dagat mismo, tahimik, matatag, at puno ng misteryo na handang ilantad sa tamang oras. Kabanata 5. Ang E-Revelation Espiritual. Sa gitna ng unti-unting pag-ulan ng bagyo sa bayan ng Sumigil, kung saan ang mga alon ay unti-unting humuhupa ngunit ang hangin ay nananatiling malamig at puno ng misteryo, si Lolo Juan ay dahan-dahang inilalapit ang kanyang lumang bangka pabalik sa baybayin. Ang mga residente, na ngayon ay puno ng pasasalamat at paghanga, ay naghihintay sa kanya sa daungan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa matandang mangingisda na deity nilang tinawanan. Ang yet ni Pedro, na deity simbolo ng kanyang yaman, ay nakaagad na sa ligtas na bahagi ng dagat. Ngunit ang mukha ng binata ay puno ng kahihiyan at pagtataka habang nakatingin kay Lolo Juan. Paano niya natin ito nagawa? Bulong ni Pedro sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng hindi may paliwanag na damdamin. Habang ang bangka ni Lolo Juan ay dahan-dahang lumalapit, ang mga residente ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang mga kamay ay nakahanda upang tulungan siya. Salamat, Lolo Juan, sigaw ng isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang hinahawakan ang kamay na matanda. Ngunit si Lolo Juan ay hindi sumagot agad. Sa halip, ninisyan niya ang babae na mahinahon at yumuko upang ayusin ang kanyang lambat. Wala pong anuman. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat na parang dala ng karanasan ng maraming taon. Ang kanyang katauhan ay nanatiling simplo, ngunit ang mga mata ng mga tao ay nagsimulang mabago, parang may bagay silang nahuhuli sa kanyang katahimikan na hindi nila may paliwanag. Pagkatapos ng pagsagip, si Pedro ay lumapit kay Lolo Juan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog habang inaabot ang kamay na matanda. Salamat sa akin, Lolo Juan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko inasahan na kayo ang magliligtas sa amin. Ngunit si Lolo Juan ay umiling. Ang kanyang mukha ay parang puno ng diwa ng kapayapaan. Hindi ito tungkol sa akin, Pedro. Sabi niya, kung hindi tungkol sa dagat na naging gabay ko. At may mas malalim pang bagay na dapat ninyong malaman. Ang mga salita nito ay parang naging piraso ng palaisipan, at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga isip ay puno ng kuryosidad. Nang maging gabi, habang ang mga residente ay nag-aayos ng kanilang mga bahay na napektuhan ng bagyo, si Lolo Juan ay nagpasya na magpahinga sa kanyang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Ngunit hindi siya nag-isa. Si Pedro at ilang mga matatanda mula sa bayan ay sumunod sa kanya. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagnanais na malaman ang lihim sa likod ng kanyang katapangan. Lolo Juan, ano ninyo natin nagawa iyon? Tanong ni Pedro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda na ngayon ay nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa isang maliit na kahon ng kahoy. May naramdaman akong ibang lakas sa inyo kanina. Si Lolo Juan ay tumingin sa dagat sa pamamagitan ng maliit na bintana. Ang kanyang mga mata ay parang bumabalik sa nakaraan. Matagal na akong naging mangingisda. Simula niya, ang kanyang boses ay parang salaysay ng isang matandang kwento. Ngunit noong kabataan ko, hindi lang ang dagat ang aking mundo. Ako ay naging miyembro ng isang komunidad ng mga espiritual na gabay, mga tao na nagtuturo ng kapayapaan at karunungan sa gitna ng kalikasan.
Ang mga matatanda ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga tenga ay nakatuon sa bawat salita, habang si Pedro ay nagtataka kung paano ito nauugnay sa pagsagip. Ngunit isang gabi, patuloy ni Lolo Juan, isang bagyo ang dumating, mas malakas kaysa sa kahapon. Kasama ko ang aking pamilya, ang aking asawa at 2 anak. Nawala sila sa dagat at ako lamang ang nakaligtas. Ang kanyang boses ay unti-unting nanghina, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Mula noon, nagpasya akong layasan ang aking dating buhay. Hindi ko na hininte ang mga tao na tawaging akin ang karunungan ko. Sa halip, nagpasya akong mamuhay ng payapa, at ang dagat ang naging aking guro. Ang mga aral ng aking lolo, ang mga panalangin ng aking asawa, lahat iyon ay naging bahagi ng aking kaluluwa. Ang mga tao sa paligid ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at pagkataka. Kaya naman kayo naging matapang kahapon, sabi ng isang matandang lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pagrespeto. Hindi lang kayo isang mangingisda, Lolo Juan. Kayo ay isang gabay na hindi namin napansin. Ngunit si Lolo Juan ay umiling. Hindi ako gabay sa paraang inaakala ninyo. Ang aking kalakasan ay dala ng dagat, ng mga aral na natutunan ko sa gitna ng kalungkutan. At ngayon, gusto kong ibahagi ito sa inyo. Kinuha niya ang maliit na kahon ng kahoy at binuksan ito ng dahan-dahan. Sa loob, may mga dilaw na pepel na puno ng mga sulit, mga tala ng kanyang mga karanasan, mga panalangin, at mga aral na natutunan mula sa dagat. Ito ang aking tunay na yaman, sabi niya, habang ipinapakita ang mga pepel kay Pedro at sa mga matatanda. Hindi ginto o pera, kundi ang karunungan na makakatulong sa inyo kapag nawala na ako. Ang mga tao ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga puso ay hinawakan ng mga salitang iyon, at ang kanilang mga isip ay puno ng bagong pagtingin kay Lolo Juan. Habang ang gabi ay lumalim, si Lolo Juan ay nagpatuloy sa kanyang kwento. Noong nawala ang aking pamilya, nagalit ako sa mundo. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng alaala. Ngunit ang dagat ay naging aking tagapagligtas. Tinuruan nito ako na tanggapin ang sakit, at sa gitna ng kalungkutan, natutunan kong maging matatag. Kaya kahapon, nang makita ko ang yet ninyo, hindi ko iyon itinuring na pagsubok sa aking lakas, kundi pagsubok sa aking aral, na ang buhay ay hindi tungkol sa pagmamalaki, kundi tungkol sa pagtulong. Ang kanyang mga salita ay parang musika ng karagetan, mahinan ngunit malalim, at ang mga tao ay nagsimulang umiyak, hinawakan ng emosyon ng kanyang kwento. Si Pedro, nang ngayon ay nakatingin sa sahig, ay nagsalita, "Pasensya na, Lolo Juan. Hindi ko alam ang inyong tunay na kwento. Salamat sa pagligtas sa amin." Ngunit si Lolo Juan ay nginisyan siya. "Wala kang dapat ipanghinayang, Pedro. Ang mahalaga ay ang aral na matutunan mo mula dito. Ang dagat ay hindi lamang tubig, itong puno ng buhay, puno ng aral, at puno ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kahon, arang simbolo ng kanyang buhay na puno ng karunungan." Habang ang gabi ay nagpapatuloy, ang mga matatanda ay nagpasya na manatili kasama si Lolo Juan. Ang kanilang mga puso ay puno ng paghanga sa kanyang lihim na buhay. "Kung hindi ninyo ipinapakita ang inyong karunungan, aano natin ito matututuhan?" tanong ng isang matanda. "Darating ang oras," sagot ni Lolo Juan. Ang kanyang ngiti ay parang sinag ng buwan sa madilim na gabi. At ngayon, ito ang simula. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng mahabang katahimikan, at sa malalim ng kanilang mga isip, nagsimula silang mag-isip, ano pa ang maaaring itago ng matandang mangingisda na dating tinawanan nila? Kabanata 6, ang kayamanan at ang huling bahagi. Sa madilim na gabi ng sumigil, kung saan ang mga alon ay unti-unting humuhupa at ang hangin ay dala ng mahinang bulong ng dagat, si Lolo Juan ay nanatiling nakaupo sa kanyang maliit na bahay malapit sa baybayin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa maliit na kahon ng kahoy na puno ng kanyang mga tala. Ang mga matatanda at si Pedro, nang gayon ay puno ng paghanga at pagsisisi, ay nakapaligid sa kanya.
Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa matandang mangingisda na unti-unting binubuksan ang kahon. Ang silid ay puno ng katahimikan, ngunit ang presensya ni Lolo Juan ay parang ilaw na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. Ito ang aking tunay na kayamanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng diin, habang inilalabas ang mga dilaw na pepel na puno ng kanyang mga sulat. Ang mga tala ay puno ng mga aral mula sa dagat, mga panalangin, mga kwento ng kanyang pamilya, at mga salaysay ng kanyang paglalakbay bilang isang espiritual na gabay noong kabataan niya. Hindi ito ginto o pera. Paliwanag ni Lolo Juan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat pahina na parang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ito ay ang karunungan na natutunan ko sa gitna ng kalungkutan, sa bawat hampas ng alon, at sa bawat gabing pinanood ko ang dagat na nagsasalaysay ng buhay. Ang mga matatanda ay tumango, ang kanilang mga puso ay hinawakan ng kanyang mga salita. Habang si Pedro ay nanatiling tahimik, ang kanyang isip ay puno ng bagong pagtingin sa matanda. Habang binabasa ni Lolo Juan ang isang pahina, ang kanyang boses ay naging parang awitin ng karagatan, malalim, mahina, ngunit puno ng emosyon. Noong nawala ang aking pamilya, akala ko wala nang saysay ang buhay ko. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay humihigpit sa pepel. Ngunit ang dagat ay naging aking kaibigan. Tinuruan nito ako na tanggapin ang sakit, at sa gitna ng dilim, natutunan kong magbigay ng liwanag sa iba. Ang kanyang mga salita ay parang dumadaloy tulad ng mga alon, at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang umiyak. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga sa matandang mangingisda na deity nilang tinawanan. Nang matapos ang kanyang pagbabasa, si Lolo Juan ay tumingin kay Pedro at sa mga matatanda. Gusto kong ibigay ito sa inyo, sabi niya habang inilalagay ang kahon sa gitna ng silid. Hindi ito para sa akin, kundi para sa bayan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga aral na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga tao ay napatayo, ang kanilang mga kamay ay humawak sa kahon, at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Salamat, Lolo Juan, sabi ni Pedro, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko inakala na may ganito kang dala. Ngunit habang ang gabi ay lumalim, si Lolo Juan ay tumayo at lumabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dagat na ngayon ay may nahon na parang walang nangyaring unos kanina. May iba pang bagay na dapat ninyong malaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin. Dinala niya si Pedro at ang mga matatanda sa isang maliit na yungib malapit sa dalampasigan, isang lugar na hindi pa nila napupuntahan noon. Ang yungib ay madilim, ngunit ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng sinag na nagpapakita ng isang maliit na pintuan na gawa sa bato. Bumukas ang pintuan, at sa loob ay isang malaking bowl na puno ng mga pepel at maliit na bagay na parang mga alaala. Ito ang aking pinakamahalagang kayamanan, sabi ni Lolo Juan habang binubuksan ang bowl. Ngunit sa halip na makita ang mga ginto o pera na inaasahan nila, ang bowl ay puno ng mga sulat na mas detalyado kaysa sa mga nasa kahon, mga tala ng kanyang mga karanasan bilang isang espiritual na gabay, mga panalangin na natutunan mula sa kanyang mga guro, at mga kwento ng iba pang mga tao na tulad niya na nawalan ng lahat ngunit natutunan ang liwanag sa gitna ng dilim. Ito ang aking tunay na yaman, ulit niya. Ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw sa madilim na yungib. Ang mga tao ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga kamay ay humahawak sa mga pepel, at ang kanilang mga isip ay puno ng paghanga. Paano ninyo natago ito? Tanong ng isang matanda, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Ang dagat ang aking tagapagligtas, sagot ni Lolo Juan. At hindi ito ang dulo ng kwento. Habang sinasara ang bowl, bumulong siya, may iba pang lihim sa dagat, at hindi ako nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayong dulo ng karagatan, at sa dilim, isang maliit na silweta ng isang bangka ay nakita, arang simbolo ng isang bagong misteryo. Si Pedro at ang mga matatanda ay napatingin sa direksyon ng silweta. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagtataka. Sino iyon? Tanong ni Pedro,
ngunit si Lolo Juan ay nginityan siya na mahinahon. Darating ang oras na malalaman ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay parang dala ng hangin mula sa dagat. Ang dagat ay puno ng mga kwento, at ang aking tungkulin ay simulan ang pagbabahagi nito. Ngunit may iba pang gabay na darating, at ang kanilang mga aral ay mas malalim pa kaysa sa akin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng mahabang katahimikan, at ang silweta sa dagat ay unti-unting nawala sa kanilang paningin. Habang bumabalik sila sa bahay ni Lolo Juan, ang mga matatanda ay nagsimulang mag-usap-usap. Kung may iba pang gabay, ano kaya ang kanilang dalang aral, sabi ng isa. Si Pedro, nang ngayon ay puno ng bagong pag-asa, ay tumingin kay Lolo Juan at sinabi, "Gusto ko po sana matuto mula sa inyo at mula sa mga darating." Ngunit si Lolo Juan ay umiling, "Ang tunay na pag-aaral ay nasa loob mo, Pedro. Ang aking tungkulin ay maging gabay, ngunit ang iyong landas ay sa iyo na rin." Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa bowl, arang simbolo ng kanyang buhay na puno ng karunungan at misteryo. Nang maging hating gabi, ang mga tao ay nagpasya na umuwi, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng bagong pag-asa at kuryosidad. Si Lolo Juan ay nanatiling nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dagat na ngayon ay mahinahon na parang walang nangyari. Ang dagat ay puno ng buhay, bulong niya sa kanyang sarili, at ang kwento ko ay hindi pa natatapos. At habang ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang maliit na bahay, ang silweta sa dagat ay parang nag-iwan ng huling mensahe, isang pangako ng bagong simula, isang bagong kwento na handa ng ilantad sa tamang oras.